Tinanggap ng Senado ang pagbibitiw ni Juan Miguel Zubiri bilang miyembro ng mataas na kapulungan. At nalungkot man sa desisyon ng Kabaro, yakap at papuri ang isinukli ng mga senador kay Zubiri. Saksi si Chino Gaston. Sa pagtatapos ng kanyang privilege speech, mga yakap at papuri ang sinalubong kay Senador Juan Miguel Zubiri ng kanyang mga kabaro. Mismong si Senate President Juan Ponce Enrile nagbigay pa ng mensahe kay Zubiri kasunod ng kanyang talumpati. But I'm sad today that the Senate will lose one of the most articulate, one of the most promising, one of the most gifted young member of the Senate. What you showed us in this chamber today, what you showed the Filipino people will be remembered, and your detractors will be chastised, and that you shall come back here again to be with the members of the Senate. Today we are witnessing the happening of a historical event, for this is the first time within the reach of my memory of my 87 years in this planet. Ang ilan sa mga senador nagulat daw sa anunsyong pagbibitiw sa pwesto ni Zubiri. Hindi ko alam at all. Nasurpresa ako at nakalulungkot dahil napakasipag ni Migs at eco-warrior. Kasama kong pag-defend sa aking mga environmental laws. Kwento naman ni Senador Edgardo Angara, isa raw siya sa mga unang sinabihan ni Zubiri ng kanyang balak. Ako siguro ang kauna-unahang inunsultan niya. Yung decision yan ay personal. Kahit na sabihin ko sa iyo huwag kang mag-resign, ang decision kailangan sa iyo pa rin. So ang sabi ko sa kanya, konsultahin mo lang ang pamilya mo. Sa isinagawang caucus pagkatapos ng Senado, tinanggap ng mataas na kapulungan ang resignation ng kanilang kabaro. Hindi raw sila maglalabas ng resolusyon para pagtibayin pa ang pagbibitiw ni Zubiri. In essence, resign na yun. Nag-resign siya sa taong bayan ang address ng kanyang resignation. Ang palasyo naman, irerespeto raw ang desisyon ni Zubiri at naniniwalang magbibigay daan ito sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Kasabay nito, nanawagan ng Administrasyong Aquino sa kanya na makipagtulungan para maibalik daw ang dangal sa electoral process ng ating bansa. Chino Gaston ang inyong saksi. Sa ating ulat panahon, napanatili pa rin ang Bagyong Kabayan ang kanyang lakas habang kumikilos palayo ng Pilipinas. Huling namata ng Bagyong Kabayan, 900 at 40 kilometro hilaga-silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 100 at 65 kilometro bawat oras at bugso ng aabot naman sa 200 kilometro kada oras. Ay sa Pag-asa, patuloy na paigtingin ng bagyong habagat na magdudulot pa rin ng pag-ulan sa Luzon. Patuloy na inuulan ng papuri ang 12 anyos na batang taga-Albay na sumuong sa bagyo para isalba ang watawat ng Pilipinas. At dahil sa kanyang katapangan, bibigyang parangal ng National Historical Commission of the Philippines si Janela Lelis. Saksi si Victoria Tulad. Matapos personal na makilala ng GMA News, lalo pang dumami ang mga tagahanga ng 12 anyos na si Janela Lelis. Ang batang walang takot na sinuong ang bagyo para madala sa ligtas na lugar ang watawat ng Pilipinas. Katunayan, ginawa na siya ng kanyang mga tagahanga ng sariling Facebook fan page na kanina ay may halos 1,000 ng followers. Maging sa official Facebook account ni Pangulong Noynoy Aquino, pinuri ang pagpapakita ni Janela ng nasyonalismo. Pag-aari ng Malinaw National High School ang sinagip na watawat. Ayon sa DepEd, kahanga-hanga ang patriotismong ipinamalas ni Janela sa mura niyang edad, katangiang dapat daw tularan ng ating mga mag-aaral. Ngayon, pinag-aaralan na rin ng DepEd kung paano matutulungan si Janela na makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Grade 6 ngayon si Janela, ulila sa parehong magulang. Bilang pasasalamat naman, plano ng National Historical Commission of the Philippines na bigyang parangal si Janela. Isa sa mga nakaplano ngayon ay bigyan ng pagkilala yung bata na pagkilala ng aming tanggapan, lalo't parating na yung araw ng mga bayani. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa, proud to be Pinoy. Pasalamat tabi ako sa dahil ko maasahan na matatawan akong parangal. Ako si Victoria Tulad ang inyong saksi. Saksihan mamaya.
Video ng hazing sa ilang police trainee sa loob umano ng kampo, ipinakita ng CHR. Dalagitang high school student sa Zamboanga pinaghubad ng kanyang guro dahil sa alegasyon ng pagnanakaw. At sa sports aksi, Philip coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra, nag-courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi!